Paano mo na-handle yung mga senior? Kasi 'di ba may time na mamalditahan tayo ng mga senior. Ano yung pinaka-worst na naranasan mo na parang ginawa sa'yo ng mga senior natin before? 1,000 yung pasensya ko. Dinarayan niya lang naman ako. Habang nag-audition kami, nandun yung owner, Ah. sinisiraan na kami. Naranasan mo na ba na mag-alaga ka tapos biglang tinalikuran ka, nagmalaki sa'yo? May mga gano'n ka bang eksena? Madami kasi klase ng traidor. Madami Oo. klase ng plastic, pero ipaparamdam ko sa yung tapos ka na sa akin. Si pizza na tichismis ngayon na 2,500 o 3,000, gano'n yung pagkakarinig ko, natatanggap na daw siya ng tatlo na silang performer, may prime time pa, something gano'n. Totoo ba yun? Let's go! Hello mga amigos, amigas. So, andito tayo ngayon sa bahay ni Pizza. Yes, isa sa mga kauna-unahang i-interviewin natin ngayon. Kasi syempre, kailangan ang panimula natin is mga bigatin kaagad. Kaya si Pizza kaagad yung una nating naisip na i-guess ngayon. Syempre, Pizza, ladies and gentlemen. Hi! Hello po! Yan, welcome po mga amigos, amigas sa vlog ni Dawson. So, thank you. Una sa lahat, thank you kay Dawson kasi ako yung pilot episode niya dito sa kinabahan ako kasi first time ko ata magganto sa vlog ng friend ko. Kasi Yes. na-interview ako sa TV pero yung ganto, first Oo. time ata. So, iba kasi yung sa TV, di ba? Kasi pag sa TV kasi may mga usapang ano doon. Oo. So, dito, anong mga na-expect mo? Usaping legal, utang, hiwalay. Gano'n ka agad. So, hindi. Usaping usaping aura, grinder. Hindi, walang ganun. Wala ba? Walang ganun. So, ngayon, syempre, kilala naman natin si Pizza. Kung hindi nyo lang, sa mga hindi nakakaalam, si Pizza po ang isa sa pinakakilalang comedian dito sa Laguna. Yan, dito sa lugar namin. Siya po talaga ang isa sa actually, buong December, grabe, dire-diretso yung racket niya. Walang palya, walang ano. Nagkasakit ka, di ba, noong December? Hindi, nagkasakit ako nung November. Buti binigay sa akin ni Lord na magkasakit ng first time ko magkasakit ng ganung katagal, 2 weeks. 2 weeks. I November. get November barangay elections. Ay, So, oo. hindi ako nakarakit nun, pero binalik naman niya ng December. Then, siguro kaya nagkasakit ako ng maaga. Siguro, I think, walking pneumonia yun eh. Mm. Tapos yun, nag-isip nga ako, walking pneumonia, sinearch ko sa TikTok. Yun, ang lumabas, yun nga, naglalakad yung pneumonia. O kaya walking, pneumonia. Ay, totoo yun. First time ko magkasakit ng 2 weeks, sabi ko, buti nga hindi December tinapat. Kasi kung Oo. December tinapat, madami akong commit. Mga racket. Kasi kilala mo naman ako, pag nakakommit na po ako, sobrang hindi na ako tumatalon kasi takot ako sa ganun. Oo, kasi kilala naman natin si Pizza talaga na sobrang professional pagdating sa trabaho, sa commitment, talagang very hands-on siya pagdating sa ganyan. So, siyempre si Pizza naman kilala namin na talagang palaban, lahat naman is nilalabanan ni Pizza, lahat naman kayang gawin ni Pizza, mapunta man sa entablado or sa backstage man o kahit wala sa entablado. So, siyempre, ang tanong na lahat, sino ba si Pizza talaga? Pizza, Oh, sino talaga si Pizza? yung, yung kung saan ba galing si Pizza. Oo, yung mga gano'n. Yung pizza comedian, galing yan sa, actually, galing siya sa isang tahanan. Sa mga nakakakilala po, nagsimula ako kay Ate Shawi, yung namatay pong Yes. impersonator po ni Sharon Cuneta na binigyan niya ng earrings na diamond. Doon ako nagsimula. Napakagaling. Yes. Nawala na po siya ngayon. Doon kami dati sa bahay niya. Impersonator niya po ako. Tapos, bukod sa impersonator niya ako, para matuto po ako, nag-PPA ako sa kanya. Kaya during Ate Shawi, ang dami ko naging nakaharap na malalaking artista. Yes, nung nagsimula ka pa lang, 'di ba? Ang dami. Oo.
So, doon sa bahay niya, parang mga pangalan yung mga pangalan sa Maynila, like Donut, Peanut, Yan, yung mga yung kilala. mga candy. So, Yan. sabi ko mag-isip ako ng pagkain. Pagkain naman ako. So, yun ang naisip ko. Pizza, Pizza. comedian na paborito kong pagkain talaga, pizza talaga. Ah, kaya doon nanggaling yung pangalan mo, Doon na galing pizza. yung pizza comedian. Tapos, eto pa. Na tumatak ngayon sa mga tao, nakilala ka as a pizza. Na nagpapasalamat ako kasi ilang years kung hawak siya, walang kagaya. Walang Yes. katulad. So, ang pangalan ko talaga sa Maynila, Paula talaga. Paula. Oo, kasi nung nagsimula ka, Nagsimula Paula. akong Paula as a nagko-contest kami doon sa Maynila ng mga barkada Oo, ko nagmi-misgay-misgay ka, na 'di ba? nagbimisgay-bisgay, sakto lang yung pera, kung Oo, manalo, bonus na 'pag natalo. 'Pag oo. natalo, ang naalala ko nung nagko-contest ako, 'pag natalo kami, champorado lang kami. Champurado lang. 'Pag nanalo kami sa contest Oo. na mga barkada ko, tapsilog kami. Tapos silog kayo. Yes. Grabe yung upgrade Ang ng pangalan ko sa Maynila, Ivory Paula C. Tantiangco. Santi Yung kaya na ako maentablado na ako. 11 years old, maentablado na oo, ako. noon pa lang. 11 years old ako no'n, maentablado na ako. Kung hindi ako magmi-misgay, Hmm, ge-guest ako as impersonator. impersonator. 11, 12, 13, 13, 14, 15 kapukpukan ko na ng Miss Gay niya kung saan-saan ako nakakarating. Tapos 'yun, ah, sabi ko nagpalit na ako ng pangalan, Pizza Comedian kasi 'pag sa comedy bar na. Oo. So, paano ka pala napasok sa ganitong industry sa pagiging comedian? Paano? Nung time na 'yun, yung, after kong kasagsagan ko sa Maynila, pumunta ako ng Laguna. Laguna. Yes, dayo lang talaga ako sa Laguna. Unang tinirhan ko dito, Santa Rosa. Hmm, Santa Rosa, then tumira kami sa Santa Rosa, baby pa nung, si Sander, mga 2 years old ata siya no'n. pero may anak ka na nun? Oo! Si Sander na yun? Si Sander pa lang. Oh, okay. Sander pa lang ang ko no'n. Tapos 'yun, 2 years old pa lang siya, pumasok ako sa club. Sa club. Sa club ako nag-work as a makeup artist, plancha ng buhok, tapos after ko gawin 'yun, Anong club 'to? club ng babae. Yung mga babaeng nagsasayaw. Nagsasayaw. Okay. So, after ko magplancha, mag-makeup ng 50, Oo. 50, 50 pesos, magsho-show naman ako ng 12:00. 50 pesos yun. Buhok tsaka Oo, tapos pag nag-show ka, iba pa yung bayad iba nun. pa yung bayad. Kaya Okay. nag-uwi naman ako ng pera no'n kasi nga ako lang may work no'n. Hmm. Tapos 'yun, yung club na pinapasukan ko no'n sa Pasita, may nagtayong comedy bar. Oo. May nagpasigil sila, Battle of Of comedian. Comedians. Actually, isa rin ako dyan na nakakita niyan. Na do'n na tayo nagkita Doon na tayo nagkita. as a Glyza De Castro Oh po yes, siya. nag-Glyza de Castro po kasi ako that time. Oo, tas hindi siya palatawan alam niyo kung mami-meet niyo po siya, hindi siya palatawa. Oo. Titingnan ko siya tas makeup lang siya, ganyan. Siya talagang, nakaano ko siya, nakaganyan siya sa'kin. Tas ako deadma lang Hindi ako. naman, hindi naman ako gano'n. Oo, Oo. nasiring po sa mga tao. Hindi ako gano'n. Hindi ako gano'n. Seryoso po siyang tao talaga. Oo, Yung dati. gabi na yun. Tas yun na, naglaban-laban na po kami. Oo. Actually, alam mo, isa sa pinagpapasalamat ko nito kasi third runner-up ako that time. Oo, third. Kasi ilan ba tayo naglaban nun? Third runner, 4 lang ata. Apat po kami. So, yung isa po, naging guest na lang, nag-back out. So, tatlo po kami naglaban-laban. So, ako po yung third runner-up. Alam mo, laking achievements na po sa akin nun. 'Di ba? Sa Oo. 4 lang po kami. Tapos ako po yung winner sa gabi na yon. Hmm. Tapos as impersonator, comedy bar po yun. Doon ako training as a stand-up comedian. Actually, hindi pa natin alam yun eh, di ba? Nung time na yon naglaban-laban tayo, in-announce na yung panalo. Ikaw kasi yung panalo nun. Kasi ikaw yung nanalo nun kasi nag-aswang ka yata nun, yung I Will Always Love You, yun po yung ano niya. Tapos si Pearly ang second runner-up, ako yung nag-third runner-up kasi tatlo lang naman talaga tayo. Si Yasser kasi is parang guest Guess lang. lang. Oo, Oo. top 3 na po pala yon, naglaban-laban. Ang nangyari nito, ikaw ang first runner, ikaw ang First place. title, first place, second place si Pearly, ako yung third place. Tapos nagulat tayo, kasi akala natin, doon na matatapos lahat. Oo. Yung Battle of Comedian. Tapos nagulat tayo na binigyan tayo agad ng mic.
Oo. Tapos nung binigyan tayo ng mic, sabi natin sa backstage, "Anong gagawin namin? Magpatawa na kayo." Gano'n tayo. Tapos ano, paghawak natin ng mic, akit tayo sa stage. That time hindi mahiyain pa ako. Ikaw talaga yung malakas ang loob that time, na Oo. tumika ng gano'n-gano'n, 'di ba? Kasi nga ang pagkakaalala ko sa Maynila pa lang nagho-host na ako. Host po 'yun. Oo. Nagho-host po ako ng contest, ng pageant. Nagmi-Miss Gay din ako, pero iba pa rin ng 'pag sinabi mong stand-up comedian ka. Oo. So, pinahawak kong mikropono, anong gagawin ko dun, magho-host ba ako, comedy bar po 'yun. So, ang ginawa ko nun, nakinig muna ako. Inaral ko po talaga siya kasi gustong-gusto ko. Kasi ako wala akong alam talaga pagdating sa comedy before. Kasi nung dati, nung sinabi nilang 'pag comedy bar, akala ko kasi mag-i-impersonate lang tayo, Oo, magli-lip-sync lang tayo na nakakatawa, okey na. Eh, yung iba pala, nung nakatungtong na tayo sa bar na yon, yung unang bar natin that time na comedy bar, Arbenyo. Arbenio Residente, ayan. Maraming salamat sa tumanggap sa amin that time, si Sherwin, si Si Chrishane. Chrishane ang ano, talaga namang kahit hindi kaya hanggang ngayon hindi ko siya nakakalimutan Yes, kasi siya yung ano talaga, nagbigay yung daan sa atin. manager do'n. Tapos, as a manager, talagang pinu-push niyo talaga tayo na Oo, humawak kayo ng mic, araw niyo 'to, eto yes. budget niyo, bla, bla, bla. So, Galingan mo na lang, gano'n. oo. So, yun dun nagsimula. Sabi ko, ito palang stand-up comedian. So, Oo. yung pag-host kasi kaya ko mag-host, pero yung gabi na yun, may manonood sa'yo, patawarin mo, stand-up comedian yun. Tama. Ikaw, like nun, may mga nakakasama tayo ng mga senior, di ba? Oo. O, paano mo na-handle yung mga senior? Kasi di ba, may time na mamalditahan tayo ng mga senior. Ano yung pinaka-worst na naranasan mo na parang ginawa sa'yo ng mga senior natin before? Naranasan. Oo. Yung mga senior kasi, yung mga nauna sa akin. So, sobra. Dahil sa interesado talaga ako, nag-iikot ako sa mga bar-bar. Sa mga bar, Saksi ako niyan kasi grabe ka dati kung gusto mo yung kasi trabaho na 'to, eh, kaya gusto ko ginagawa mo talaga. lahat. Gusto ko talaga matutong mag-stand-up comedian. Mm. So, alam ko na hindi ko nga alam kung bakit tinatawag nila yung ano, yung comedian impersonator na Oo. stand-up comedian. Pero ewan ko lang kung iisa lang yun. Pero ako kasi, kaya ko mag-imper na nun, pero gusto ko magpatawa sa mic. Then yun, nakaranas ako siguro hindi ko makakalimutan hanggang ngayon, dalawa sila. Sino? Sino? Ah, blind item. Hindi, sige go. Sino sila? Sino sila? Ngayon nagpe-perform pa naman siya sa ano, sa Manila. Ano siya, may bar dati sa may Morales. Ang Ah, may-ari, Japanese. Maganda yung bar. Then, nag-audition ako as a impersonator. Tas sila yung guest. Dalawa silang guest na kilala. Kilala sila hanggang ngayon. Kilala din yung ano. Then, nag-host sila, then imper ako. hmm. Tapos, parang kaya ko kasi dati, Dawson, na 3 labas po ako. Oo. Oo, Kaya ko kasi po kilala kitang mag-Regine, gano'n. mag-aswang, tapos isa pang comedy. Yes, actually, sa mga hindi nakakaalam, kasi si Pizza kasi dati nag-impersonate kay Regine kasi kamukha niya yan dati si Regine. At saka bukod doon, ayan o, ayan o. Di biro ang sumu... Hindi, actually, sumali ka rin, di ba, sa Showtime? Before Oo, nga, ang kamukha mo is si Regine ang in-impersonate mo. oo, unang salang ko po sa So, ABS-CBN, yeah. nakasama po sila Dawson. Ano po, inemper ko po si Regine Velasquez. Mm. Nakapasok po tayo as Regine, kahit na wala pa nun masyadong Regine. Kaya lang hindi po ako nagpo-focus kay Regine. Then, nag-iba-iba talaga ako. Tapos yun, basta ang sinabi lang niya sa akin na na tinarayan niya lang naman ako. Sabi niya, "Oh, ba't hindi ka pa ba't hindi ka pa nakabihes? Alam mo namang showtime na, 'di ba?" Ay, ginanon ka? Oo, ginanon ako. Tapos yung isa ngayon na yung isa ngayon na kasama niya, yun ang mabait. Inokray din siya. Okay. Hindi ko So, basta hindi ko alam yung saktong sinabi niya sa'kin, yun lang yung natatandaan ko, pero medyo mahaba na inokray niya ako kasi nga, parang yung ano daw, ang tagal ko daw magbihis, gano'n, gano'n. Yung parang tinataranta. ano Yun yung yung ano, anong reaction mo nun nung sinabihan ka ng gano'n? sorry po, kasi hindi ako mapagpatol kahit Oo, noon pa. until now Pasensya naman, po, eh. sorry po, hindi po. Oo. So, ah
Kasi ako yung taong ano eh, para matapos ang issue, isasara ko agad. Oo, gano'n. Tas yung isa naman is, yung isa naman nag-audition kami sa ay! Actually ano, 3 ata sila. Na gumanon sa'yo. Hindi ako, yung dalawa hindi ako tinarayan. Pero habang nag-audition kami, nandun yung owner, Ah. sinisiraan na kami. Okay. So, Dal gano'n yung way niya ng pag-ano Oo, sa'yo? yung dalawa yun, Tapos Yung isa? yung isa, bandang sa Manila yun, nag-audition Oo. din kami. Then yun ano siya, parang after namin mag-show nag-ano yun siya, nagpakitang gilas din siya ta's lumapit ulit sa may-ari. So ngayon Oh. ano, hindi ko din inano, "Sige sabi ko, "Kayo ang bida diyan." Nung time kasi nun sis, yung Pizza Comedian is Oo. mina-market ko pa lang. Mina-market mo pa lang yung pangalan mo. Inaano ko pala yung pangalan ko, pero sila yung bida nung time na yun. Pero ngayon kung titignan niyo po sila parang ano po, parang hindi na gano'n hindi ka-boom yung mga ano nila. Yung yung isang nang okey sa'kin dati nagkasakit, nawalan ng, kabuhayan. Pero ngayon, alam ko Oo. okey na Na siya. hindi mo naman hiningi. Oh, Kasi, hindi, na actually, guys, ano man ang gawin mo sa kapwa mo, ano man kung ano, magmalaki ka man ngayon, eto lagi ko sinasabi sa mga alaga natin ngayon na kahit gaano ka kataas ngayon, kailangan natin lunukin yung katotohanan na may sisibol at sisibol na mas magaling pa sa atin, na darating yung araw na hindi na tayo yung magaling. Ganon. Yes, darating yung ano, yung parang maano ka, kukupas. Yes, ganon. Hindi ka malalaos kasi hindi naman tayo Oo. artista. Kukupas ka lang kasi madaming bagong darating. Na At mas least, magaling pa. kaya yun ang inaano ko lagi sa mga baguhan na at least kumupas man ako, may mga tatak at, aral Mm. akong maiiwan sa inyo. Tama. Like chocolate, 'di ba? Si chocolate ganyan. Oo, ang daming naambag sa atin. Sobrang daming ano. So eto, total naman nabanggit mo na yung mga ganyan. Ikaw ba, dumating na ba, nung pinasok mo 'tong trabaho na 'to, sa tingin mo eto na ba yung trabaho talaga na para sa'yo? Eto na ba yung panghabambuhay mo na trabaho, gano'n? Or may iniisip ka pa ba na ibang trabaho na ano? Hindi, kasi ano, parang ito na talaga kasi bata pa lang talaga ako nagpe-perform na ako na ang unang sampa ko sa stage as a guest dancer, 10 years old. Ah, 11 nagge-guest na ako, 12 nagko-contest na po ako, 13, 14 nagho-host na ako, beauty pageant, Imper. Then nung nag-pandemic, nag-try po ako magtrabaho, mag-apply ako hmm. siyempre nag-apply po ako kung saan-saan. Etong pandemic lang? Itong pandemic lang, kaya lang walang tumanggap sa'kin hanggang nakilala ko yung apps na na App Live USA. Yung live ano 'to, Live live streaming streaming? siya. Okay. Na performer din po ako. Dun ko natawid yung ano, sabi ko, "Lord, thank you kung gusto mo talaga akong magpatawa, mag-perform." Yun talaga kasi dun sa Apply USA po nanalo po ako ng contest, sumasahod po ako ng malaki. So, At sabi least pandemic hindi nawala yung craft mo. yun yung inano ko, sabi ko, "Hala, siguro dito talaga ako nilalagay ni Lord para sa mga taong ano, malulungkot." Oo, Nagpapasaya talaga ako magpasaya. sa Eto talaga ads yun nga yung lang. buhay mo, na makapagpasaya ka. Mm. Yun. So, at least okey naman yung naging ano mo, pero naramdaman mo rin naman siguro yung pandemic. Ay, opo, Ramdam mo. naramdaman ko kaya yun ang magandang ano, magandang ipapayo ko po sa inyo na dapat lagi kayo may emergency fund. Yeah, May emergency fund kayo lagi na actually nagamit ko po yung ipon ko, nagamit ko po yung mga alahas na nabili ko yung kasagsagan namin pandemic. na ah, yun lang naman po yung nawala sa akin na ibenta ko. Then Oo. yung ibang gamit, madami pa rin naman akong gamit ngayon, gamit lang. Pero yun yung ano, talagang uubusin ka nung pandemic eh. Oo. Uubusin yung laman ng ATM mo, then magpa-plan naman ng panibago. Mm. So yun, buti na lang, ano, bumalik na. At least okey ka na ngayon. Yun ang mahalaga, okey ka na ngayon. So, ikaw ba, ano yung as a stand-up comedian, paano nakapagbigay saya sa'yo 'to, yung trabaho na ito?
paano nakapagbigay buhay sa'yo? Paano mo nasabi na eto na? So, paano mo nasabi na, etong trabaho na 'to, ito talaga yung parang para sa akin na? Siyempre una po sa pera, kasi mukha talaga akong pera, charot. Actually, Sa bangbang, sa mga nagbibigay ng pera. Siyempre pera-pera po talaga, yun po talaga. at may mga regular client ka rin naman. Mabilis ang pera, malaki ang pera dito, dapat kung basta mahusay ka lang, yun po talaga kaya nag-stay na po ako sa ganitong trabaho kasi nabibili ko po yung gusto, pagkain, gamit, pasyal, dito po ko pa talaga lahat ng napupundar ko po ngayon, dito po galing. Basta Dito galing. mahusay ka lang, magaling ka lang makisama at, yung professional ka sa pakikipag-usap, maano mo agad, madami kang maiipon na kaibigan at clients. Tama. Actually, sa mga hindi po nakakaalam, si Pizza po kasi talaga ang nagpasimula ng grupo dito sa Laguna. Kilalang-kilala po sila Pizza as a comic trio. Comic trio kayo nagsimula talaga dito. That's why, ay, hindi. I mean, kaya nag-boom yung pangalan mo as a Pizza as a comic trio. So, paano nagsimula pala ang comic trio? Sino-sino pala kayo dyan? Oo, nag-start ang tatlo lang talaga kami. Tatlo lang kami nila, year 2011 ata 11. no'n. Oh, 2012 basta naglalaro sa ganyan, oo. kasagsagan po ng Pepper House no'n. Unang-unang Pepper House. Oo, yung manager do'n, yung pinagtambalang kami nila Pearly at ni Jega. Hmm. Tapos yun, nag-isip kami ng name, sabi ko Comic Trio, ganyan, ganyan. Tapos alam niyo po, ang hirap din ng Comic Trio nung time po nun ng Pepper House. Oo. Every Saturday po, tatlo lang kami, walang backup, walang guest, kailangan Kayo lang. iba-iba yung show namin. Oo. So, yun ang pinagawa sa'min. Tapos hanggang talagang pinupuntahan po kami kada Saturday kasi sa gagawin naming prime Kayo time. kasi ang inaabangan dati dun eh. Yes, yung prime time. Then, dun nagsimula yung salitang comic trio. Oo. Then prime time, every Saturday rehearsal ng tanghali. So, sobrang dun na nagsimula yung, Yung ah, pagbulusok ng career mo. career. Then, actually lahat kami prime timer eh. Oo, Tapos, lahat kayo. sa tatlo, yung dalawa kumakanta, ako ang hindi. Then machika din yung dalawa, So, laban na ng talaga, stand up talaga nun. Oo. So ngayon, kamusta na yung comic trio nung una dati? Masaya ako kasi masayang-masaya ako sa comic trio. Kasi noon pa lang, kay Jega pa lang, Ah, nag-aalaga na kami. As a comic babies na na oo. gustong magganto. Una Mm. muna si Jega talaga, si Jega, si Pearly, kumuha sila ng personal assistant muna na gustong ano, maging stand-up comedian. Tapos yung si Jega, nung bumukod si Jega, na wala namang problema, walang kaso dun. Until now po, best friend ko si Jega. Yeah. Magkaibigan po kami ni Jega. Ang naging lang nun is, parang Beyonce po, eksena. Bumukod, then So naging nawala si Jega sa oo. comic trio. Nawala si Jega sa comic trio. So sino ang pumalit? Ang pumalit nun na, active, kailangan kasi active ka, eh. Active. Active ka si Abby na. Si Abigail. Ay, yung isa sa pinaka mas matagal pa sa atin. Mas Isa sa nauna. pinakamatagal, mas matagal pa sa atin. Na si Abby na napakagaling din. Na napakagaling na sobrang impersonator po si Abby. Danica Okray po ang pangalan niya before. Si Danica Okray sa mga di nakakilala. At yung mga matagal na kilala sa comedy bar at customer, ang pangalan niya po dati is Danica Okray, na ngayon is Abby na ang pangalan. Abby Okray na po siya. Yun ang Oh, apelyido niya, Okray po. Okray. Okray pa rin. Hindi mawawala pa rin niya Okray. Danica Okray ngayon po, Abby Okray na po siya. Okray na. Okray na. So ngayon, syempre, si Abby na ang bagong comic trio ngayon. So walang problema. Okay na tayo doon. Clear na tayo doon. Ngayon naman, ang gusto ko naman itanong sa iyo is, ano naman yung, kasi ngayon, kilalang kilala ang comic. Ang comic. Ngayon, as isang pinakamalaking samahan dito sa Laguna, na ikaw naman ang pinaka-leader nun, na humahawak sa kanila. So, ano ngayon? Anong eksena ng comic? Eksena ng comic, ang mission kasi ng comic is mag-discover ng Discover. walang handler, walang
kahit anong hindi pa na actually gusto ko talaga yung hindi pa nakakasampa Hmm. ng stage, yung wala talagang Yung alam. tuturuan pa lang. Yung tuturuan talaga kasi pero meron kang hindi hindi puwede ka hindi naman pero hindi po puwedeng ano, yung wala po kayong bala. Kailangan po may May bala po bala pa kayo. rin. May bala po kayo kahit papaano bumibirit po kayo, Kumakanta. nag-i-impro po kayo or kasi hindi niyo po puwedeng unahin yung chika. Yung chichika po kayo agad, chichikahin niyo po kami agad kasi baka may mamali po kayong deliver ano, hindi po kami nag-a-accept na gano'n na chikadora ako, gano'n. So, hindi po puwede. Dapat may master ka munang isa. Oo. Na at masaya po ako na gano'n po. Pa-10 taon na po akong naghahanap Oo. ng, mission ko na gano'n na ngayon madami na pong ano, madami ng Marami ng comic. ibon na na kaya na nilang lumipad mag-isa. Yun po yung ano na, yung wala na po sa GC namin. Ang mga nasa GC po kasi namin nag-i-stay po is yung mga new discover na 2 years pa lang, Ayun, yun. 3 years pa lang na gustong mag-ano, magpasukin 'to. Like Kasi for example, 'di ba, meron kang mga alaga ngayon na nakikita ko na mahuhusay na dati parang waiter lang natin sa bar. Like for example, isa sa pinakamahuhusay, at napakabait na bata na talagang natutuwa ako. Like for example, si Laika. si Laika na-discover ko yung cashier siya. Yes. Cashier siya tapos kung pinakanta ko siya then yun. Then Mahusay. ako kasi 'pag ano, eh, narinig ko, Aegis ang boss nito, sige go. Parang ano nga, eh, parang, gano'n lang po ako, may ano 'to, meron 'to. Sabi ko dun ko siya nasimulan, mag-train ka, makinig ka lang. Basta yun lang po ang lagi kong sinasabi, makinig ka lang kasi hindi yan makukuha ng 1 taon para maging mahusay ka. Isa pa si Pretzel. Si Pretzel, Na 'yan. napakahusay, napakabait na bata, magalang. Kasi minsan hindi ako nagdi-discover, hindi ko Oo. nakikita. Nire-refer naman like you, nagre-refer po si Dawson sa'kin ng Oo. mga talents. Then 'pag, hindi niya kaya yung ano, yung talents, puno na sa kanya, inire-refer niya sa'kin. Oo, kasi ako, kung tutuusin guys, sa mga hindi nakakaalam, si Pizza po ay may hawak na, ilang taon na yung comic? Siguro mag-aano ng comic, eh, going to 11, 12 na. Ayun, mga 11 years o 12 years kasi 20 ano na tayo ngayon. 12 years na po ang comic. So, ako kasi may hawak ako ngayon na icons naman po yung hawak ko ngayon. Ayan, yung icons. Kaso, siyempre, humingi pa rin ako ng advice kay Pizza. At saka bago ko itayo yun, humingi ako ng basbas kay Pizza. Kasi siyempre, bago ako magtayo ng sarili ko, aminado ako, galing ako sa comic. Naging comic babies po ako. Oo. Naging comic babies ako, di ba? Comic, alam ko ano yun, eh, hindi siya babies, eh. Yung una. Oo, mga dolls, comic Comic dolls. Kasi nga dolls. ano na sila, hindi sila yung baby na sanggol na walang kaalam-alam. May Oo. alam na kasi sila. Oo. Kinakasabayan ko siya kaya dolls sila. Alam mo, ang reason ko rin nun kaya bakit ako lumalapit sa'yo as a comic dolls, hindi naman dahil sa kailangan ko lang na ano, kasi ikaw yung pinakamalapit sa akin at kasabayan ko sa ganitong industriya. Kasi 'di ba, mahilig ako niyan. Mag-out of town ako ng ang tagal-tagal. After ko mag-out of town, uuwi ako dito sa Laguna. Pag-uwi ko dito, saka ako lalapit sa'yo, sis. Tulungan mo naman ako. Wala akong set. 'Di ba lagi akong gano'n? Oo, Until now. Pag once na mag-out of town ako, pag-uwi ko dito, sis, wala akong set. Tulungan mo ako. Gano'n. Ang bilis niyang kausap. oo, Oo, sa yun. mga Gano'n siya. ano, kasi eto siguro yung binigay ni God sa akin na Yung kakayanan mong magpasaya ka tumulong. ng tao, magpaligaya ka ng tao, tumulong ka Tumulong ka ng ng tao. gustong, mag-set. Kasi alam niyo po kailangan dito po sa ginagawa kailangan po do ah, wa 10 po yung utak niyo. Kasi Oo. nagse-set po ako, naggi-gig ako, naglalatag ako ng mga schedule sa iba't iba. Sabay-sabay po yun, ilang bar po yun. May event akong gagawin. So, kailangan malawak ang utak mo sa ganito. Tapos yun, ah, mahirap kasi maging madamot. Oo. Kasi kung maging madamot ka, hindi yun ibabalik sa'yo. Kasi ano nga eh, baka instrumento ako na yung mga gustong matuto, yung gustong mag-set, yung gustong rumakit, sige, ibibigay natin sa Oo. kanila yan. Kasi hindi naman nauubos po ang racket at saka Tama. bar. Hindi mauubos yan. As long na ah, may gustong sumaya, may gustong tumawa, may mga darating na bago.
Ngayon, bilang handler ng ng comic na 12 years na tumatakbo, na until now ano pa rin siya, matatag pa rin ang comic. Ang tanong ko lang sa'yo, ano yung pinakamahirap na naranasan mo sa alaga mo? Ano yung pwede kang mag-name drop, pwedeng hindi Ngayon, nasa sayo yan kung paano mo i-deliver sa amin yung mga kaganapan ng mga naranasan mo na ba na mag-alaga ka tapos tinraidor ka? Naranasan mo na ba na mag-alaga ka tapos biglang tinalikuran ka, nagmalaki sa'yo? May mga ganun ka bang eksena?